Actually, it didn't go fast for me. I was keep on thinking. Please. Maraming mga nagpapatingin dito. Kailangan maaga kang pumunta. What is the name of the movie? Donkey. Donkey. Illegally. One Pani Puri stall in here that we like, no? That's right. Ang kagandahan sa kanya, nakasuot talaga siya ng guantes. Chala. Yay sa amin aran. So, we are back at home, guys. Nandito kami ngayon sa bahay. And umalis si mommy and papa. And bago nga umalis si mommy and papa, binigyan nila ako ng apple and orange. And ito, nakain ko na yung apple and orange na lang yung natitira. And tignan nyo naman ng oras, 10:25 na. So, after 30 minutes, kakain na naman kami ng pagkain. So, ibabalik ko na to. Sobrang pinapataba nila ako dito. And kumain na nga rin sila bago sila umalis. Nagluto si mami dito ng kanin. Meron tayo ditong dal. Meron tayo ditong salad. And meron tayong vegetable dito which is cauliflower na may kasamang patatas. Punta sila ngayon ng Surat kasi bibisitahin nila yung kaibigan nila kasi namatayan nga siya. So, magsistay sila doon hanggang afternoon and makakabalik na lang siguro sila ng mga gabi. Kasi yung biyahe doon mula dito hanggang Surat, umaabot ng 3 to 4 hours. So, definitely, gagabihin na sila and tingnan natin kung anong iluluto nating dinner sa kanila. So, ganun talaga dito sa India, guys. Once na namatayan yung isang tao, bibisitahin nila hanggang 13 days. Yung iba naman, malate-late ng bibisita kasi during 11, 12, 13, merong pakain dun sa bahay. So, kahapon yung 13th day nung namatay. So, ngayon is 14th day. So, ang pupuntahan lang nila doon, guys, is imi-meet yung family and hindi sila makikikain. Alam niyo yun kasi it adds up. Parang para sa isang plato, minsan nagkakahalaga ng 200, 250. So, sinabi nila na hindi nila isasakto na pupunta sila sa 13. Isasakto nila na tapos na yung mga handaan. Para pagpunta nila doon, upo na lang sila makikipagkwentuhan and hindi na magiging pasanin para doon sa mga taong na nagluluksa yung pagkain nila. Gets nyo ba ako? So, marami silang pumunta doon kasama si Hemo Mami, Nilesh Mama, si Jamie na Mami, Gana Mama, and other mga relatives sa Danpor. So, 3 sasakyan nga daw silang pupuntain. Sabay-sabay silang lahat bibisita and imi-meet yung mga namatayan. So, as of now, kumain na kami ni Milan. And meron lang siyang tinrabaho sa bangko. And babalik na lang siya. And sabi niya sa akin, wag na akong aakyat sa taas. Dito na nga lang ako sa baba. And hintayin ko na nga lang siyang dumating. And manood na lang daw ako ng movie habang hinihintay siya. So, ayun. Magpapahinga lang ako. And sa totoo niyan, medyo naiinip ako dito sa bahay. Alam niyo naman na nakakainip talaga dito sa India. Pero mas naiinip ako ngayong buntis ako. Kasi hindi talaga nila ako pinapakilos. Dahil nga pinapag-bed rest nga ako. And kahit ultimong paghuhugas ng plato, pinapagbawalan ako ni mommy. Pero sabi naman ni papa, kahit na konting pakilos-kilos lang, kung talagang naiinip ako, pwede naman. Kahit ng konting paghugas ng plato, kung meron mang pinapatuming mga damit. So talagang kapag meron mga ganun trabaho, ginaganahan na ako kasi hindi lang ako nakaupo. Pero si mami talaga, full rest talaga yung gusto niya. Inaalagaan niya yung magiging apo niya and yung daughter-in-law talaga niya. So ayun. Ayun, kitain ko kay mamaya, walang masyadong ganap dito sa bahay. Manonood lang ako ng movie and uminom na rin ako ng gamot. So, matutulog. So, balitaan ko kayo. Good morning, everyone! Good morning! Ayan. Papunta kami ngayon sa Varodra for another check-up. Wow, Milan, it's very fast already, no? Time flies so fast. Yes. Actually, it didn't go fast for me. I was keep on thinking, please heartbeat, heartbeat. Today is the day where we will be checking for heartbeat of the baby.
So, pupunta kami ngayon sa Varodra together with Mohini Bobby and JD Boy because they are pregnant also, right? So, we decided to go and settle the date so we can all go together all at the same time sa Varodra para makatipid na rin kami and sabay-sabay na. And then we'll be picking up Janu pag-pauwi. Right, Milan? Okay, so Janu will be going home with us together with Jainik and Kushi. So we will see what will be our program for today and what will happen. So we'll see you later, guys. It's raining. So nandito na kami ngayon sa hospital and aakyat na kami, kasama natin si Janu and Mohini Bobby ngayon. So dahil maraming mga nagpapatingin dito, kailangan maaga kang pumunta. So, pipila na tayo and magpapalista. Kami sa check-up, guys. And, papunta na kami ngayon sa kakainan namin. And, napakaganda ng news na binigay sa amin ng doc. Because, Janu, how is the baby? Healthy. Good. Healthy. So, meron na siyang heartbeat. Now, we'll be looking for something to eat. And then, tignan natin kung anong gagawin natin for the rest of the day. And right over here, Bobby. Hi. Kem siya. Tamaro baby ke use. Good. Ekdam healthy. Ekdam. Bobby already had pag, heart, baddu. So they are already, ayan, the father. J-Dip boy. Oh, J-Dip boy. Ayan, nagmamaneuver na kasi si Milan. And ang ginamit namin ngayon is itong sasakyan ni Nilesh Mama. Kaya medyo malaki yung minamaneuver niya. So ayun, balitaan ko na lang kayo mamaya kung ano ba yung mga susunod na ganap. Pero for now, ang sabi ng doktor, very healthy ang baby and very normal yung pregnancy ko ngayon and wala akong dapat ipag-alala. Dapat, I just need to take rest and take little bit of precaution. Mag-ingat sa mga galaw ko since 2 months pa lang yung bata. I mean, 7 weeks. 6 weeks, 7 weeks. So, yung kapit, hindi pa masyadong matatag. Pero ayun, at first, kinakabahan talaga ako kasi nung 5 weeks na pagpunta namin, wala pa talaga siyang heartbeat and wala pa siyang fetal pole. Pero ngayon na bumalik kami, very, very good. At least 2 to 5 seconds lang akong chinek ng doktor and then okay na lahat and then very good, okay, healthy, sabi niya. So, talagang yung yung puso ko parang tumalon sa tuwa. So, ayan guys, napagdesisyonan namin na pumunta nga dito sa Inorbit Mall. So, full gang kasama natin and nagpa-park doon si Doc Milan. Tara, pasok na tayo. Pasok na dito sa mga malls dito guys. So, meron silang Christmas tree. Pupunta kami para manood ng sine. And kakain na rin. So, tignan natin kung anong mapipili natin. Dito tayo sa food court. So, yung ano nila dito guys, yung mga kainan nila, nasa taas lang sila. Kami ngayon sa food court and we are currently ordering our food. Actually, hindi na kami tumayo ni Mohini Bobby. Si Jainik, JD Boy, Milan, at saka si Janu na lang yung umorder. So, nandun ngayon sila sa McDonald's and order ng food namin. Yung order natin, I just ordered this corn cheese veg burger and meron tayong fries. Mana tray happy desun? Kain tayo. Fries na parang. May pakyot dyan. Chalo, let's eat. Chalo. Kain tayo. So, tapos na kaming manood ng movie. And ngayon, susunduin na natin si Jainik at saka si Kushi. Ganda nung movie na pinanood namin. About siya sa mga sa mga naging ibang bansa pero hindi legal yung mga papeles nila. So, pinapakita doon. Ay wow, parang nagkaroon ng movie review, no? Pero kung gusto nyo makita yung movie. What is the name of the movie? Donkey. Illegal immigrants. Kung gusto niyo makita yung movie, magiging available siya online sa mga Netflix, ganun, Amazon Prime. Pero about yun sa craze dito sa India, sa pangingibang bansa. What will be doing next? I think we'll be eating pani puri for now. Let's go. Okay. I remember there's one pani puri stall in here that we like, no? That's why. Are you happy? Are you like, is your tension relieved Yes, big because of relief. the baby? Big relief. Because there's heartbeat, no?
But Milan did not even see our baby yet. But we will be seeing it. We will go to the hospital and then check it where Milan can see and enter with the whole family. Now even Janu is saying. Yes, Janu will come. Even Janu is saying he wants. Because my friend is radiologist. The perks of being a doctor and having a husband that is a doctor. Nandito kami ngayon sa pinupuntahan talaga namin na panipuri. Actually, natikman namin ito and dinabalik-balikan namin. So, tuwing nagpupunta talaga kami dun sa Inorbit Mall, lagi kami dumediretso dito kay Kuya. Medyo may kamahalan lang yung mga panipuri niya, pero masasarap panipuri. Ang kagandahan sa kanya, nakasuot talaga siya ng guantes. Kaibiyaman na. Kami sa bahay, and look what I have in here. Binigyan ako ni Himamasi ng Frankie dito. And meron akong lulutuin na cheese macaroni pasta. And right over here, Mommy is currently cooking something. Mommy, hukaba na ano tame? Puwa bataka. So, lulutuin ko na to para masabay ko na yung pagkain ko sa kanila. Tapos na kaming kumain and mag-dinner. So, para akong nabunutan ng tinik na ngayong araw, guys. So, sobrang saya ko nung makita ko and sinabi ng doktor sa akin na meron na nga daw heartbeat yung baby. Kasi sa totoo niya, nag-aalangan talaga kami ni Milan and natatakot kasi yung pagkakasabi kasi ng doktor sa amin nung first time na pagpunta namin is wala nga daw heartbeat si baby and may possibility daw na hindi magkaroon ng heartbeat. Parang yung pagkaka-explain niya nakakatakot. So tapos mas lalong dumagdag pa yung tension namin nung pina-follow up niya kami ng 10 days na naman. So syempre kahit naman na doctor si Milan, syempre bilang ama, iba pala pag ikaw na yung nasa sitwasyon. Sabi niya, kapag meron pumupunta daw ng mga patient sa kanya, parang wala lang sa kanya since alam naman niya yung medical field. Pero, pag sa kanya na pala nangyari, nakakatakot daw pala. So, yun yung sabi niya sa akin, yung pagkaka-explain niya. So, pumunta nga kami ng another check-up ngayon ngang araw. And nung sinabi sa akin ng doktor na meron nang heartbeat si baby, sobrang tuwang-tuwa ako talaga, guys. And alam nyo ba yung nangyari? Dahil sa sobrang tension ko and sa sobrang kaba ko, na high blood pa ako. So, nung kinukuha na ni ate yung blood pressure ko, nakita niya na 140 over something. So, 140 mataas. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-tension, magpahinga ka muna dyan saglit. Nung chinek niya ako ulit, naging 130. So, ayan, okay na. Normal na yan, sabi niya sa akin. So, sabi niya, huwag ka matakot kasi yung nangyari sa'yo is normal na sinasabi ng doktor na yon. Sabi kasi ng doktor, kapag medyo maaga ka daw nagpatingin talaga, wala daw talagang ma-check yung doctor sa'yo. So, papagbalikin ka din daw talaga after 10 or 12 days. So, ganun daw yung nangyari sa akin. And mas maganda nga daw yung ginawa namin na pag nalaman namin na buntis na nga ako, mas maganda daw yung ginawa namin na pumunta agad kami ng hospital kasi mabibigyan nga daw ako ng mga supplements, ng mga vitamins, mga ganun. So, yun. Mas maganda daw yung kapit ng bata kapag inumpisahan mo yung mga supplements na yon ng very early. So, okay na okay daw yung ginawa ko. So, ayun, nakampante kami ni Doc Milan. And yung check-up naman namin yan is after 20 days. And then after nun, every 1.5 months na lang yung check-up namin. So, ayun. Hindi pa actually nakita ni Doc Milan yung baby. Kasi dun sa loob ng sonography area, ako lang yung pinapapasok kasi meron din kasing ibang mga babae yung tinetest nila. And sobrang famous ng hospital na napakaraming mga nakapila talaga and nagwe-wait ng turn. So, kailangan mabilisan yung mga kilos nila para agad silang matapos. So, since merong kakilala si Doc Milan dito and doctor nga siya dito sa isang hospital dito na merong sonography and meron siyang friend na radiologist. So, doon na lang namin titignan kasama yung whole family. And isasama ko kayo once na gagawin namin yon para makita nyo rin yung reaction ni na mommy, papa, tsaka ni Jano. So, ayun. Yun lang for today. Since maaga nga kami nagising, maaga din kami matutulog ngayong lahat and pagod na pagod kami. Ayun. Balitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw or bukas, kita-kita tayo. Salamat.